Go home and testify the goodness of God. Ayan, so isang mapagpalang araw sa ating lahat. I just want to share to you my devotion na nagmula po sa Mark chapter 5 verse 19 to 20. Sabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo, "Umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong kinaawaan kanya." Verse 20, "At siya yumaon ng kanyang lakad at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kanya'y ginawa ni Jesus, at nagtaka ang lahat ng mga tao." So by the way mga kapatid, ang konteksto po ng Mark chapter 5 verse 19 to 20 na atin pong binasa, ito po ay patungkol sa isang tao na inaalihan ng pulu-pulutong na masamang espiritu. So ito po ay tinatalian ng tanikala at walang kahit na sino man ang makapagpigil sa kanya. No, yung mga tanikala niya, mga gapos na hindi basta-bastang mga gapos, talagang napuputol niya sa sobra niyang lakas. At nung nakita ng taong ito ang Panginoong Hesukristo na papalapit doon sa Gadareno, actually yung lugar na ito ay Gadareno, papalapit doon sa lugar na ito, nakita ng lalaking ito ang Panginoon at agad siyang tumakbo at sinamba niya ang Panginoon. So sinabi niya, "Anong pakialam ko sa iyo, Jesus?" Yan. So actually, by the way, natakot ang espiritu na to at tinanong ng ating Panginoong Hesukristo kung ano ang kanyang pangalan. Sinabi niya na siya ay pulutong, sapagkat hindi lamang isang espiritu ang nananahan sa kanya kundi pulutong, kaya tinawag na pulutong. No, so nakiusap po ang mga masamang espiritu na huwag silang palayasin sa lugar na yon, at ipinamanhik po nila na sila ay pumaroon sa mga baboy na kung saan ang bilang po nito ay nasa bilang na 20,000. So doon po sila doon po sila sumanib, and then the same time itong mga baboy na to ay nagtakbuhan at nahulog sa dagat at nalunod. So nakita po ito, na witness po ito ng mga taong taga Gadareno yung nangyari sa bagay na to. No, kaya yung mga tao doon nung nakita nila yung mga bagay na to ay namanhik sa Panginoong Hesukristo na siya ay umalis doon. So in short, hindi po nakapangaral ang ating Panginoong Hesukristo sa lugar na yon, dahil yun nga, namanhik ang mga tao na umalis siya doon. So, nung papaalis na po ang ating Panginoong Hesukristo, ito po yung time sa binasa po natin na nakikiusap itong tao na inalihan ng demonyo na nakalaya na, naging matino na ang pag-iisip. Nakikiusap siya na sumama sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi siya pinahintulutan, no? Bakit hindi siya pinahintulutan? Kasi ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sinabi niya sa kanya na pumaroon ka, umuwi ka, yan, sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong kinaawaan kanya. Alam niyo po, yung mga tao nagtaka sila, no? Dahil nakita talaga nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ang rema ko po dito mga kapatid is, go home and testify the goodness of God. So hindi sa lahat ng pagkakataon is inaalaw ng Panginoon. Kumbaga, kung mapapansin po natin, meron pong alaga ang Panginoon dito. Meron po siyang 12 disciples. Yun lang po yung tinutukan niya. Pero kakaiba po dito sa tao na to. Hindi niya to din-disciple, pero inutusan niya na umuwi ka sa iyong tahanan, umuwi ka sa iyong mga kaibigan, at patotohanan mo sa kanila kung ano yung ginawa sa iyo ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang pagkatawag niya is to preach agad, to testify agad. And then after that, nung nagpatotoo po siya, hindi natin alam kung ano yung mga sumunod na nangyari. Pero I believe, marami pong nampalaya lugar na yun sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? So my reflection here is, the desire of God for everyone is to be free from all kinds of chain in all our sins and even frustration in life because of this wicked world we live in.
there is a lot of reasons kung bakit tayo iniligtas ng Panginoon. Not just to be saved, but also to be a model of His grace. Wow! Praise God, no? Yun pala ang layunin ng Panginoon. Hindi lang pala para tayo ay maligtas, kundi ang gusto ng Panginoon ay maging modelo tayo nung biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. For example, naligtas tayo. No, yung kaligtasan na ating tinanggap, kailangan nating ma-model yon sa paanong paraan sa pamamagitan ng pagbabago ng ating buhay. Kasi doon tayo magliliwanag okay? Doon makikita ng mga tao na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na mahabagin, Diyos na mapagbiyaya, Diyos na may nagagawang kakaiba sa buhay ng mga taong nanampalataya talaga sa Kanya. No? Yun yung sinasabing nagiging liwanag at asin tayo sa sanlibutan. So my motivation here is lahat ng tumanggap sa Panginoon ay may karapatang ipahayag at ibahagi ang pagliligtas ng Diyos sa mga makasalanan. So, ibig sabihin, hindi lang po ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay hindi lang po para sa mga pastor, para sa mga ebanghelista, or para sa mga leader of the church. Lahat po ng tumanggap sa Panginoon ay may karapatang ipahayag o ibahagi ang pagliligtas ng Diyos sa mga makasalanan. Imagine, ito pong tao na to na inutusan ng Panginoon. Hindi po siya leader, hindi po siya pastor, hindi po siya disciple. Pero ang sabi ng Panginoon, umuwi ka sa bahay mo. Patotohanan mo sa mga kaibigan mo kung gaano makapangyarihan o kadakila ang ginawa sa iyo ng Panginoon. So once we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord, King and Savior, meron na tayong karapatan para patotohanan ito. Hindi mo kayang mag-preach, hindi mo kayang magbasa ng napakaraming verse, pero yung patotoo kung paano ka binago ng Panginoon, yun yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo para ihayag sa mga tao nang sa gayon sila din naman ay sumampalataya sa Diyos. Wow, hallelujah. So my application here is, I will let my light shine and my actions speak for what God done in my life. Yan. So, what I mean is, hahayaan kong magliwanag ang mga bagay na itinuro sa akin ng Panginoon, how to walk in Christian life, how to walk as a disciple, how to walk as a true Christian. And yung action ko, hahayaan ko na yun ang magsasalita kung gaano kabuti ang Panginoon sa aking buhay. Let me read it again. I will let my light shine and my actions speak for what God done in my life. Hallelujah. So napaka maminsahe o napaka fruitful na itong mensahe na ito, mga kapatid. Alam kong marami tayong natutunan, alam kong marami tayong naunawaan, and alam mo sa sarili mo kung gaano makapangyarihan ng Diyos kung paano Kanya binago, no? So kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, kung hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon, ang kagandahang loob ng Panginoon, simulan mo siyang hanapin. Dahil sabi niya sa kanyang salita sa Jeremiah 29:13, if you seek me with all of your heart, you will find me. Tandaan niyo po ito, mga kapatid, walang naghanap sa Diyos na hindi niya ito natagpuan. At isa po ako sa patotoo na yun. So yun lamang po. God bless us all. In Jesus' name, maligayang paglilingkod.